Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. Lagyan natin ng konting music. Ayun. So, ang pag-uusapan po natin ngayon for today's video ay itong si Chris Bryan. Okay, kasi medyo kakaiba yung spelling ng kanyang pangalan. So, sino ba si Chris? Si Chris po ay isang content creator na matatagpuan sa TikTok. Now, ano po ba ang ginawa ni Chris? Bakit siya nandito sa aking channel? Well, una muna, yung type of content niya. Yung type of content niya naman is yung parang, kung naaalala niyo yung si Andrew Tate, yung sinasabi niya lagi that we are in the Matrix, we are in the Matrix, we are in the Matrix. Ganon halos yung tirada nitong si Chris. Kaso sa kanya naman, kakaiba yung kanyang appeal, kumbaga. Sa kanya, ang estilo niya is medyo nakakatawa yung mga pinagsasabi niya. Comedy na may halong philosophical na good vibes lang naman. Kaso sometimes yung good vibes na yon ay medyo sumusobra. So pakinggan muna natin yung kanyang public apology, tas papakita ko sa inyo yung ginawa niya. Okay, let's go. Hello, good evening. Hello. This morning, I created a content. Okay. My intention was for general entertainment only. But instead, created a lot of divisiveness. And for that... Okay, so mamaya ka muna dyan, pare. Ito muna yung ginawa niya. So, this is what he actually did. Ngayon, etong si Chris kasi is a Davaoenyo. Taga Davao siya. So, malapit siya dun sa KOJC compound if I'm not mistaken. Or dito mismo siya sa KOJC. Okay, panoorin natin. Teka. In the highway. Pangitag poste. Okay. Bites na. Daghan kay tao sa likod nako. Dun iti. Doon dire sa poste. Pangihi. Okay. And then, piyong. Walay mga kita sa imuha pag magpiyong raka. Hindi ko naiintindihan yon, pero ang point yata nito is doon siya sa poste umihi tapos sa harap ni Quebuloy. So parang of course si Quebuloy is a religious figure, so pwede kang and pinost mo pa sa internet. So there are a couple of cases na naiisip ko kapag ginawa niya yan. Okay, tuloy lang natin para magets niyo yung full context. Okay, so ito yung mga followers yata ni Quebuloy yung gumawa nito. Ayan. Kaso filed, grave oral defamation, offending religious feelings plus damages. So these are all criminal cases and it was posted online. So is there a cyber life could be a cybercrime kasi nga pinost sa internet. Okay, tuloy. Okay. This isn't about Pastor Quebuloy, okay? This is about the respect for religious communities and the law. Well, religious figure kasi si Quebuloy and ginawa kasi yon, I believe, malapit sa KOJC compound. So, having said that, naiintindihan ko kung bakit merong sentimento ng ganito. Alam niyo naman ako, kritiko ako ni Quebuloy for the longest time. Pero naiintindihan ko yung mga followers niya. Hindi ako lalagpas doon sa kung ano man yung ginawa ni Quebuloy doon sa news. Yun lang yung alam ko. Pero para pumunta ako doon at gawin yung ginawa nitong si Christ or pag merong religious or religious congregation na ganyan or religious na figure, hanggang criticize lang ako. Hanggang doon lang. Okay. Kasi ina-afford naman yan eh. Yan yung isa sa mga rights mo sa dito sa ating bansa, yung freedom of expression. Pero and freedom of speech, of course. Kaso nga lang meron niyang limitations. Okay. Mukhang si Chris ay sumobra. So kaya nagkaganito. Now, let's go back to the apology of Chris tapos tapusin na natin. That I am deeply sorry to Pastor Apollo Quebuloy, Okay. to the members of KOJC team, Okay. and all the people who I offended, and especially to my family members. Okay, so mabait naman pala tong si Chris. Sorry din. Kasi nga mali naman siya doon kasi nga
pwede naman yan sigurong i-criticize si Kibuloy dun sa ginagawa niya sa social media or yung mga cases niya. Di ba marami yun? The man is a treasure trove of content pagdating sa criticism. Pero yung ganun kasi, it goes further and beyond. Mali naman yun, Chris. And na-recognize naman yun ni paring Chris. We're also stressed from what happened. This will be a learning experience for me and also a part of my growth as a content creator, an entertainment vlogger. Ayun. Blessed and love. Okay, so Hello, good evening. ang point dito kasi, wag nyo na lang gawin yung mga ganyan. Siguro, focus na lang siya doon sa Matrix kasi nakakatawa naman yung Matrix niya eh. Okay, tingnan natin dito. Ayan o, asan ba yan? Ito. Guys, pangit kayo ang mong sakyanan guys. Maulaw ko magpaila-ila sa among May pera pala to, kaya pala kakasuhan ka ng pagbabayarin ka ito. Ano ba? Alam mo kung sino kamukha niya? Si Jay sa Manabat. Kung naaalala niya sa Jamil, di ba? And most of his work are in Bisaya. So hindi ko naman naiintindihan ito. Ngano sige man tagka-issue na mga issue na ko mga content. Joker si brother by comedian ko, di ba? Yun nga lang, mahirap kasi talaga yan, yung ganyang content. Ito yun eh, oh. Ayan, Alam mo, ang tapang niya din eh, kasi nasa Davao siya eh. Gets mo? And baluarte yan ni Kibuloy eh, kung saan man siya. Kasi nga, mukhang KOJC, malapit sa KOJC compound yung ginawa niya dun eh, di ba? And I think he is in the proper age, so yung criminal liability, if ever na ididemanda siya, pasok na pasok yun. Ito, tingnan natin to. Hello, good evening. Hello? This morning, I created a content. Ay, ito pala yung nag-sorry siya. Okay na yan. Ito. Ako bahala sa Matrix dire. Ayan yung Matrix. Nag-transform na ko bay. Ako na si Spider-Brad na ko. Di na ko si Brother. Ako na ang tigbantay sa Matrix. Kay dili na kaya tong mga humans. Di na kaya sa mga humans. Brother, dili na ko si Brother. Ako na si Spider-Brad. 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 Ay. So ano ba yung meaning ng Matrix? Kasi nga daw connected tayo doon ngayon. And everything we see is just the figment of the Matrix. But ano ba take ko dyan? Siguro sa ibang content na lang kasi malalim na usapan yan tungkol dyan. So sana lang matuto si brother dito kasi nga hindi biro talaga yung ganyan lalo na malapit ka doon sa KOJC. Ingat-ingat na lang. Yun lang naman yung sa akin for today, mga lod.